Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Maswerte tayo ngayon dahil may nag-avail ng aking tutorial service na ang kanyang line of business ay real estate brokerage services. Ang kanyang tax type upon registration ay individual income tax only. Kanyang forms na gagamitin ay 1701Q for quarterly and 1701A. Pwede siyang gumamit ng 1701A dahil nag-avail siya ng 8% income tax rate upon registration ng kanyang business sa BIR. At papakita ko sa inyo ang kanyang actual gross receipts. Itong net cash, ito yung natatanggap na remittance sa bangko ng client. Ang pagkakaalam ng karamihan, kaya ko nasabi generally yan, ang pagkakaalam ng karamihan na kung ano yung cash receive, yan din yung gross income. Hindi po. Ang gross income ng professional, lalo na ito, real estate broker siya, ay net of withholding tax na 10%. Ang gross income, for example, nito ay 10,000. 10% nito, withholding tax, ibinawas na ng payor. At ito ay nire-remit na sa BIR through BIR Form 0619E at quarterly 1601EQ. Ang napupunta na lang sa broker ay itong cash na 9,000 at BIR Form 2307 na 1,000 pesos. Ito na yung gross receipts niya from January to September. Dahil siya ay professional, ito lang yung kanyang source of income, allowed siya na mag-deduct ng 250,000. Yan yung allowable deduction ng self-employed individual. Itong 250,000 exemption ay available only for self-employed individuals who are engaged in business or in practice of profession. Pwede din siyang i-avail ng mixed income earner. Meron siyang compensation and income. Ang compensation income ay subject to graduated income tax rates. Ang kanyang business income ay pwedeng mag-avail ng 8%. Pero hindi siya makapag-avail ng 250,000 na exemption. Yung 8% pwedeng i-avail ng mixed income earner, pero hindi siya makapag-avail ng exemption na 250,000. Ang kanyang income from business ay taxable for 8%. Ibang topic naman yun pag mixed income earner. Okay. Bibigyan ko kayo ng sample ng pag-file ng first quarter, second quarter, and third quarter na 1701Q. Kaya ang gagamitin nating form ay 1701Q version 2018 dahil sa kanyang COR, ito lang yung dapat nating i-file. Pero take note na on the second year of operation sa 2026, kailangan niya ulit mag-signify ng kanyang intention to avail the 8% income tax rate. Yan ay pwedeng gawin through ORUS, mag-avail ng 8% option. Or pumunta sa BIR at mag-file ng BIR Form 1905 at mag-avail ng 8%. Meron din akong itinuturo na video na pwedeng mag-avail ng 8% through BIR Form 2551Q. Kung gusto nyong malaman kung anong applicable sa inyo, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME.
free lang magtanong through chat. Pero kung gusto mong one-on-one tutorial tayo, yun yung may fee. Okay? Dito tayo sa filing na ng 1701Q. Papakita ko kung paano mag-file ng first quarter, second quarter, and third quarter. Dapat meron kayong BIR form version 7.9.5.0. As of this date, ito yung latest version ng EBIR forms. Ang EBIR forms ay makikita to, madadownload sa website ng BIR. Meron akong separate tutorial video para mag-download and mag-install nitong offline EBIR forms package version 7.9.5.0. Kapag meron na nito, naka-install na sa computer, i-type ang tax identification number, RDO code, line of business, registered address. Dito muna. Taxpayer's name. Taxpayer's name, kapag individual, last name, first name, middle name, and sa non-individual naman, registered name. For example, dito, hindi ko na pala papakita yung yung personal details ng client para hindi na ako mag-edit. Okay. Meron na ako ditong profile para ma-minimize yung pag-edit ko. Actually, hindi ko na to i-edit para ma-post ko na kaagad. Okay. Ang line of business ng client ay real estate brokerage services. So, pag sole proprietor, last name, first name, middle name. Kapag naman corporation, pwede mong ilagay dito yung kanyang pangalan. For example, ABC Corporation. Ganon. Pag non-individual. Okay, balik ko muna dito sa yung aking client ay individual. Take note, registered name ha, last name, first name, middle name. Tingnan mo yung sa inyong certificate of registration, yung inyong registered name. Ang dito sa business information details, trade name, yan yung name ng business. Okay? Kaya, in-erase ko siya para hindi makita. Hindi yung trade name yung nilalagay, kundi registered name. Makikita sa taas yung registered name. Ang gagamitin nating form ay 1701Q version 2018. Click this button, fill up, click OK. Kung first time pa lang mag-enter ng taxpayer details, magkakaroon siya ng verification. I-verify na tama yung TIN and email address. Okay. First quarter, single proprietor, kanyang alphanumeric tax code ay business income 8% IT rate. Birth date, kanyari October 22, 1988. Citizenship, Filipino. Claiming tax credits, no. Dito sa number 16, automatic na siya na nag-select ng 8% on gross sales receipts and other non-operating income in lieu of graduated rates. Dito tayo sa number 26, tax due. Click ang link. Dito tayo sa Schedule 2 for 8% income tax rate.
kanyang gross sales. Ang kanyang gross income ay 10,000. Ito po. 10,000 po ang gross income. Hindi 9,000. Under declaration yon kapag 9,000 lang yung na-i-declare. Kaya dapat i-correct. Pwedeng mag-amend ng filing. May penalty na siya kapag nag-amend after the deadline. Okay. Kanyang gross receipts 10,000. Dahil siya ay allowed na mag-deduct ng 250,000. Okay. Wala siyang taxable income. Wala din siyang tax due. Ang sinasuggest ko, kapag wala pang tax due sa first quarter, wag na munang gamitin ang creditable tax withheld. So, kung, for example, ang taxpayer, more than 250,000 na kaagad ang kanyang gross income for the first quarter, gamitin niya na yung BIR Form 2307. Creditable tax withheld per BIR Form number 2307 for this quarter. Then, i-encode dito yung amount. Ang paggamit ng BIR Form 2307 sa tax credits, kailangan po ay gawa ng Summary Alpha List of Withholding Taxes. PM na lang kayo sa akin para isend ko ang guide kung paano gagawin ang Summary Alpha List of Withholding Taxes at EFPS. Meron akong guide at mga tutorial videos na applicable dito. Click Save. Okay. Click Validate. Validation successful. Check natin sa page 1. Walang tax due. Then, Submit Final Copy. Click OK. Click OK. Medyo matagal siyang mag-send. Ito yung lumalabas na message kapag kinlik ang OK. Your tax return was not submitted online due to any of the following reasons that may interrupt the submission process. No internet connection, slow internet connection, overly restrictive firewall. Click lang yung OK. Then, i-click lang ulit ang Submit Final Copy. Pero this time, hindi ko na siya i-click ang Submit Final Copy dahil magsisend na siya sa EBIR forms. Sample lang ito. So, hindi ko na i-send. Pwedeng mag-print. Kung naka-attach a printer, pwede na kaagad mag-print. Kung hindi naman, pwedeng mag-print muna ng PDF. Meron akong tutorial video kung paano mag-print ng PDF para hindi na maghahaba pa yung aking tutorial. Okay. Balik tayo sa main screen. Gagawin na natin yung second quarter. Fill up. Second quarter. Single proprietor. Business income. Birth date. Citizenship. Claiming foreign tax credits, no.
natin. Go to page 2. Pwede naman dito sa next. Dito tayo sa schedule 2, 8% IT rate. Sa second quarter, April, May, June, meron siyang gross income na 27,050. Ito yung aking guide. 27,050. I-add ang taxable income previous quarter. So, total income up to date is 37,050 pesos. Exempted pa rin siya. Nilagay ko na rin dito yung deadline, August 15 for the second quarter. 27,050. 27,050. Yan yung second quarter. Ang third quarter, ang first quarter, dito ilalagay sa line number 50, add taxable income or loss previous quarter, yung 10,000 gross income from previous quarter. Okay. Exempted pa rin siya. So, walang tax due. Dahil exempted pa rin yung taxpayer, hindi ko pa rin gagamitin ang kanyang BIR Form 2307. Kasi matrabaho pag may BIR Form 2307. Validate. Katulad ng ginawa ko kanina, sinubmit itong final copy. Sample lang naman yan. Tapos na tayo second quarter. Dito na tayo sa third quarter. Third quarter, single proprietor, 8% income tax rate. Kaya ko pala ginawa yung first quarter and second quarter before ito gawin ang third quarter para ipakita sa inyo na kapag naka 8% income tax rate, kailangan po ang details ng first quarter and second quarter dahil cumulative ang ating filing. Kung ano yung first quarter, i-add sa second quarter. Kung anong total ng first and second quarter, i-add siya sa third quarter. Yun. Ang gross income natin for third quarter, pakita ko sa inyo. Ito siya. For the third quarter, mayroon siyang total commission, gross, 483,095.63. Kapag gumagawa tayo ng ITR or quarterly income tax, naka-round off na yung decimals. Kaya 0.96 sa akin. Itong ating BIR Form 2307, 52,015 pesos kapag naka-round off. Yan ay pwede na natin gamitin dahil nag-exceed na siya sa exemption na 250,000. Magkakaroon siya ng tax due kapag hindi natin ginamit yung BIR Form 2307. Itong 483,096 gross income lang yan for the third quarter. I-add ang gross income from first and second quarter. That is 37,050. Then, total cumulative income up to this quarter ay 520,146. Yan, 520. Less allowable deduction na 250,000.
Ang taxable income niya is 270,146. Ang tax rate ay 8%. So, ang tax due dapat ay 21,614. Wala tayong binawyarang previous quarter. Ang ating total creditable tax withheld per BIR Form 2307, ang total na ng first, second, and third quarter, 52,015 pesos. Meron na akong tutorial video para sa paggawa ng summary alpha list of withholding taxes and electronic audited financial statements. Mayroon na akong guide niyan. Pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME, para mas madali kong ma-send. Oh, overpayment pa siya. Kasi itong 52,000, binawas na ng developer. Nung ibinigay ang commission, nagbawas na ng 10% at binigyan yung broker ng BIR Form 2307. At ito ay nai-remit na sa Bureau of Internal Revenue. Kaya wala na siyang babayaran. Actually, overpayment pa siya eh. So, itong overpayment, pwede pang gagamitin sa annual. Kasi hanggang third quarter lang yung quarterly percentage tax natin. So for example, lalagyan ko dito ng ng sales. 100,000. Sample lang to. 100,000. Ay, sorry. 100,000. Sorry. Mm. 10%. Okay. Ang magiging annual niya, tax due, tax withheld, previous quarter, tapos dito sa current quarter, pang fourth quarter na, 30, total 82,000. Oh, may overpayment pa. Sobra-sobra ang nai-remit na income tax sa BIR. Ito naman, ang overpayment ay pwedeng i-carry over for the next year. Meron akong tutorial video din dyan para sa paggamit ng tax credits from previous year. Okay, dito na tayo sa actual filing ng BIR form. Malapit ng malobat. Third quarter. Tayo sa sa gross sales niya. $483,096. Income from previous quarter, 37,050. So, lagyan na natin ng 250,000 na exemption. Tax due is 21,612. Dito natin ilalagay sa number 58, creditable tax withheld per BIR form number 2307. Total na ng tatlong quarters, 52,015 pesos. Yung overpayment siya ng 30,403 pesos. Overpayment. Big validation successful. Pwede nang mag-print, pwede na rin mag-submit final copy. Pero this time, hindi ko na siya isubmit dahil tutorial video lang ito. Sample lang siya.
Okay, sana may natutunan kayo sa aking tutorial video ngayon. Sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po kayo. At kung napanood niyo ang video na ito, maaring mag-comment kayo sa comment section para malaman ko na mayroon nanonood sa aking mga tutorial videos. Thank you so much! Bye!